Noli Me Tangere, balagkas ng pag-uulat, liwanag at dilim, Kabanata 22. Talasalitaan, mga mahirap na salita sa loob ng kabanata at kahulugan nito at halimbawang pangungusap sa loob ng kabanata. Mga pangunahing tauhan sa kabanata. Maria Clara, ang kausap ni Crisostomo Ibarra at nagsabi na huwag isama sa picnic si Padre Salvi. Crisostomo Ibarra ang nagpapakita ng paggalang at respeto kay Padre Salvi kaya inimbitan ito sa picnic. Padre Salvi ang nagsabing susunod na lamang siya sa picnic pagkatapos ng misa. Mga nabanggit sa kabanata. Sinang at Andeng, mga matatalik na kaibigan ni Maria Clara. Isang lalaki, kumausap kay Crisostomo at humingi ng tulong. Halimbawa ay halata ang pananamlay ni Padre Salvi matapos nitong magmisa. Talasalitaan 2, lumanghap o umamoy. Halimbawa, masarap lumanghap ang sariwang hangin sa harap ng bintana, ang tugon ni Ibarra. Talasalitaan 3, tulisan, masamang tao, taong hindi sumusunod sa batas. Halimbawa, isang tao ang biglang sumulpot at kinausap si Ibarra. Tinawag siya umanong kabisera, sentro, kapital, munisipyo. Halimbawa, dumating si Crisostomo sa San Diego mula sa kabisera. Talasalitaan 5, paanyaya, imbitasyon. Halimbawa, hindi matanggihan ni Padre Salvi ang paanyaya ni Crisostomo Ibarra. Una, 3 araw ang naging paghahanda ng mga mamamayan ng San Diego sa darating na kapistahan. Isa sa mga naging usap-usapan ang pagdating ni Maria Clara na labis na hinahangaan ng nakakarami dahil sa kagandahan at kahinhinan. Ikalawa, isa sa mga naging tampok na usap-usapan ng mga manong at manang ay si Padre Salvi. Mula nang dumating si Maria Clara ay malaki na ang ipinagbago ng pag-uugali nito at madalas magkakamali sa sermon tuwing misa. Marami ang nakapansin sa pananamlay ng kura. Ikatlo, higit na pinagtatakhan ng mga mamamayan ay ang pagliliwanag ng kumbento sa tuwing bibisita si Padre Salvi sa bahay ni Maria Clara. Ika-4, dumating si Crisostomo Ibarra pagkaraan ng 3 araw. Nagkasalubong sila ni Padre Salvi patungo sa bahay ni Maria Clara. Ika-5, nagtagpo ang magkasintahan sa bintanang nakaharap sa lawa at napapaligiran ng puno ng suwa at bulaklak ng ilang-ilang. At napag-usapan nila ang kanilang balak na mamasyal kinabukasan kasama ang mga kaibigan. Una, 3 araw ang naging paghahanda ng mga mamamayan ng San Diego sa darating na kapistahan. Isa sa mga naging usap-usapan ang pagdating ni Maria Clara na labis na hinahangaan ng nakakarami dahil sa kagandahan at kahinhinan. Ikalawa, isa sa mga naging tampok na usap-usapan ng mga manong at manang ay si Padre Salvi. Mula nang dumating si Maria Clara ay malaki na ang ipinagbago ng pag-uugali nito at madalas magkakamali sa sermon tuwing misa. Marami ang nakapansin sa pananamlay ng kura. Ikatlo, higit na pinagtatakhan ng mga mamamayan ay ang pagliliwanag ng kumbento sa tuwing bibisita si Padre Salvi sa bahay ni Maria Clara. Ika-4, dumating si Crisostomo Ibarra pagkaraan ng 3 araw. Nagkasalubong sila ni Padre Salvi patungo sa bahay ni Maria Clara. Ika-5,
Nagtagpo ang magkasintahan sa bintanang nakaharap sa lawa at napapaligiran ng puno ng suha at bulaklak ng ilang-ilang. At napag-usapan nila ang kanilang balak na mamasyal kinabukasan kasama ang mga kaibigan. Ika-6, nakiusap si Maria kay Crisostomo na huwag imbitahin ang kura sapagkat pakiwari ng dalaga ay binabantayan nito ang kanyang kilos at natatakot ito sa tingin ng kura. Tinanong umamo ng kura kung hindi ba daw nito napapaginipan ang sulat at ang kanyang ina. Ika-7, ayon kay Crisostomo, hindi maaaring hindi imbitahin ang kura sapagkat bahagi ng kanilang kaugalian ang kumbitahin ang kura sa mga pagtitipon. Ika-8, lumapit sa magkasintahan si Padre Salvi at sinabi ni Ibarra ang tungkol sa pamamasyal kinabukasan. Formal na inimbita ng binata ang kura sa kabila ng pagtutol ng kalooban ni Maria Clara. Ika-9, sumang-ayon si Padre Salvi sa imbitasyon ni Ibarra at nagsabing susunod lamang siya sa lugar pagkatapos ng kanyang Ika-10, nagpaalam si Crisostomo kay Maria Clara. Madilim na ang paligid habang naglalakad siya sa kalye. Isang lalaki ang sumalubong sa kanya. Nakiusap ito at humingi ng tulong. Mga isyong nangingibabaw, isyong panlipunan, ang pag-imbita sa mga nakataas na tao sa isang pagtitipon. Dahil isa itong kaugalian katulad ng ginawa ni Ibarra kay Padre Salvi. Ang pagkakaroon ng usap-usapan, chismis ukol sa mga kakaibang ikinikilos ni Padre Salvi. Mga gabay na tanong. Una, ano ang naging usap-usapan ng mga tao tungkol kay Padre Salvi sa pagdating ni Maria Clara sa San Diego? Sagot, ang biglang pagbago ng ikinikilos ni Padre Salvi, ang pananamlay nito at ang ginawang kakaibang pagpapailaw sa simbahan sa tuwing nagsisimba si Maria Clara. Ika-2, bakit ayaw malasan ni Maria Clara ang kura sa pamamasyal nila? Sagot, dahil naaasiwa si Maria Clara sa mga tingin ni Padre Salvi at ang pakiramdam ni Maria na palaging sumasubaybay si Padre Salvi sa mga kinikilos ni Maria Clara. Ika-3, inilarawan ang ikinikilos ng kura sa harapan ni Maria Clara. Sagot, ang ikinikilos ng kura ay nakakaiba at kapansin-pansin ang tila pagbabantay nito sa ikinikilos ni Maria Clara. Ika-4, may pagdududa ba si Crisostomo Ibarra sa ikinikilos ng kurang si Padre Salvi? Sagot, maaaring walang Ika-4, may pagdududa ba si Crisostomo Ibarra sa ikinikilos ng kurang si Padre Salvi? Sagot, maaaring walang pagdududa si Crisostomo dahil sa kabila ng pakikiusap ng kanyang kasintahan ay inimbita pa rin nito si Padre Salvi. Ika-5, sino sa palagay mo ang kausap ni Crisostomo Ibarra sa dilim? Sagot, siya ay si Pedro, ang asawa ni Sita, dahil ayon sa lalaking hihingi siya ng tulong dahil nabaliw ang kanyang asawa at nawawala ang kanyang 2 anak.